Ayan, isang mapagpalang gabi po. Muli sa bawat isa. Pwede po kayo kumabante dito para akin kayo nakikita. Ayan. So, ayan. Isang mapagpalang gabi. Muli, kagabi po ay ating napag-aralan ang Acts 4:12. So, hindi ko rin po akalain na ako rin po ngayon share, pero ito po ay talagang karugtong din po ng ating pag-aaralan ngayong gabi. So, kapatid, di ba po, sa atin, may time din po talaga na natatanong natin sa ating mga sarili na ligtas ka na ba? Di ba? Diba? Save ka na ba? Nalalaman mo bang save ka na talaga? Diba? So, yan po ay bilang Kristiyano, namumuhay bilang Kristiyano, tayo, meron po tayong confident na sabihin na ligtas po tayo. Pero hindi natin yun pinagyayabang, di ba? Kasi alam natin yung turo ng Panginoon sa atin. Kaya ngayon, kung, di ba, sa literal po na buhay sa atin, kung ako'y magtatanong sa inyo, di ba? Halimbawa, tanungin ko si CJ, may cellphone ka ba? Di ba? Pero siyempre, pag sinabi niya, yes, meron po. Pero walang kasamang theology yun, ibig sabihin. Di ba? Ang sasabihin lang yan, ito po, parang ganon. Diyan ko po inahambing ngayon yung ating turo ngayong gabi. Ngayon, di ba, sasabihin natin meron po, instantly, masasagot ako ni G sa aking tanong na may cellphone ka ba? Di ba? So, yung iba, sasabihin din yan, sana meron, minsan meron, pero si G, ang sigurado niyan dahil alam niya, meron po akong cellphone. Yun ang kanyang tugon agad. Pero ngayon, itong gabi, ang ating pag-aaralan ay ito po ay isang declaration na po. Hindi po ito isang tanong, kundi hindi rin po ito isang wish lamang natin, kundi ito ay isang declaration na magkakaroon ka po ng buhay. Interesado po ba tayo? Amen. Buhay po ang ating pag-uusapan ngayong gabi. Ang ating salvation. Kaya nga, whoever has the Son has life. Ibig sabihin. So mga kapatid, malinaw po sa atin. May mga bagay sa atin, di ba? May mga haka-haka, may pakaramdam tayo. Pero may mga opinion din po tayo, di ba po? Kaya kung ikaw, kapatid, paano mo masisiguro? Di ba? Na hindi haka-haka, di ba? Hindi po tayo haka-haka ng salita ng Panginoon. Dahil hawak natin ang Biblia, nagbabasa po tayo. Pero ngayon, ang tanging gagawin po natin, hindi po natin huhulaan yung ating buhay, yung ating salvation. Kundi, sasagutin po tayo at hindi natin ito ibabase sa ating mga damdamin. Kundi, dapat makita natin na ng malinaw kung ano ang sinasabi ng Biblia at hindi po ito haka-haka o hula. Sasagutin po tayo ngayon, gabi, ng salita ng Panginoon. Ano yung buhay na ito? Excited ba kayo? Amen. So ngayon, pinamagatan ko po itong life is only in the Son. Ang ganda, no? Parang may rhyme. So, ang ganda. Bakit kaya? Life is only in the Son. Makikita natin ngayon yan sa passage. Sa passage po, ang sabi diyan, kung ang anak ng Diyos ay nasa isang tao, mayroon siyang buhay na walang hanggan. Ngunit kung wala sa kanya ang anak ng Diyos, ay wala siyang buhay na walang hanggan. Sabi po yan sa 1 John 5:12. Ngayon, kapatid, di ba? Sa English naman, sabi diyan, He who has the Son has life. He who does not have the Son of God does not have life.
So, ibig sabihin, kailangan natin yan. Di ba? Kaya nga, life is only in the Son. Ang ating pong title. Napansin niyo po kapatid? Di ba? Simple, direkta yung talata. Pero marami pa rin nalilito sa atin. Di ba po? Walang paligoy-ligoy dyan. Di ba? Kung ang anak ng Diyos, di ba si Ma? Walang paligoy-ligoy. Wala nang paliwanag muna. Sinabi agad kung ano yung tutunguhan po ng talata. Di ba? Dito ngayon, paano natin ngayon yan mauunawaan yung bigat ng talatang ito? Karugtong po ito nung kagabi natin pinag-aaralan. Kasi ang aming topic ngayon, team po ngayon, buong ating simbang gabi na service ay about salvation. Kaya ang turo po lahat ng ating mga gagamitin po dito ay about sa kaligtasan po natin. Ngayon, kapatid, di ba? Yung ating pinag-aralan ay talagang connected po. Sabi nga kasi sa Acts 4:30, di ba kagabi? Yung answer, yung mga tanong natin tungkol po doon sa mga doctrinal truths about Christ ay where is the salvation found? Di ba? Ang sagot po kagabi, ano yung title po kagabi? Sino ang nakakaalala? No other name. No other name. Kaya nga, where is the salvation found? No other name but Jesus lamang. Ngayon, gabi, ito po ay karugtong talaga. Nasagot natin yan kagabi, yung doctrinal truths na yan na naibahagi natin. Dito po sa 1 John 5:12, ito naman po yung who actually has the salvation. Ganun po siya. Ito yung ating aaralin ngayon. At ito yung ating kaibahan po ng dalawang verse na ito kasi yung Acts 4:12, yung objective po nun ay where salvation is. Kung baka kay Jesus. Ngayon, kaya nga pinamagatan po natin siyang no other name. Ngayon dito po sa 1 John 5:12, it is personal application. Bakit kaya? Bakit kaya personal application ito? Kasi who possesses it? Sino ba ang nagtataglay ng kaligtasan na yun? Saan nanggagaling yung kaligtasan na yun? Yun ang ating aalamin na yun. Kaya nga ang tanong, do you have the Son? Nasa atin ba si Kristo? Kasi kagabi, no other name. Ngayon tanong, nasa atin ba si Kristo? Application po ito. Ngayon, tingin po tayo sa konting background. Dati po kasi that time, kaya siya nasulat po ni John yan, doon po sa gitna ng maraming kalituhan, maling aral, that time, yung mga takot na mga Kristiyano noon, eto ngayon, ang sabi ni Juan, hindi sila binigyan ni Juan ng checklist eh. Kumbaga, the Son had life agad. Hindi rin sila pinahirapan. Diba? Kumbaga, sinabi na agad ni Juan kung ano yung kailangan natin. So, binigyan niya sila ng isang malinaw na katotohanan at ito ang sentro ng ating mensahe ngayon. Ngayon, ang sulat po ni Juan ay sinulat din po ito dahil po sa mga Kristiyanong nalilito at inuusig po that time. Kaya nga, ang dami pong turo that time na sobrang nalilito yung mga Kristiyano. Kaya nga may nagtuturo pa daw doon na, sabi nga po, pwede na raw natin makilala ang Diyos kahit wala si Jesus. Diba? Yung Spirit daw po, hindi daw po mahalaga. Yan yung mga turo that time. Yung faith daw natin, idea lang daw. Diba? Hindi relasyon. Diba? Ang gulo po noon. Kaya yung maraming believers ay napuno po ng tanong. Diba? Safe pa ba ako? Tama ba ang pinaniniwalaan ko? Diba po? So may assurance ba talaga? Kaya ngayon, sinulat ni Juan ang liham na ito, hindi para guluhin ang ating pananampalataya, kundi para ito ay patatagin. Sa atin po, pwede natin po itong i-apply ngayon. Diba? Patatatagin natin. Sabi nga po, makikita po, ang layunin dito ni Juan, I write these things so that you may know that you have eternal life. Sabi po yan sa 1 John 5:13. Kasunod po ng ating passage tonight.
Di ba? At sa gitna po ng liham na yan, ibinigay niya na mas malinaw yung pamantayan. Di ba? Kung hindi kasi po ito nakukuha sa bawat isa sa atin na kung gaano po tayo kabait, kung gaano po tayo kareligyoso. Di ba? So, tignan natin ngayon. Eternal life is not about what you do, it's about who you have. Gets ba natin? Eternal life is not about what you do. It's about who you have. Sino ba tayo? Sino ba yon? Yung you have na yon sa atin. Kaya nga, how can we know for sure that we have an eternal life? Ngayon, dako po tayo ngayon sa observation and interpretation ng text. Sabi ko sa una nating puntos, life is possessed, not promised. Whoever has the Son has life. Ang linaw, di ba? Ngayon, mga kapatid, napakahalaga po ng ibig sabihin na yung, kaya ko in-underline yung has dyan. Hindi po ito future tense ha, hindi ito conditional, hindi rin po ito reward. Kumbaga, sabi nga po doon sa original Greek po ng ibig sabihin niyan, ang diwan nito ay present active possession natin. Kaya nga, has. Ibig sabihin, nasa ating possession, na active possession. May hawak ka na ngayon, kaibigan, kapatid. May hawak na ba tayo? Hawak na ba natin si Jesus sa buhay natin? Kaya nga, whoever has the Son has life. Hindi po yan yung has po na yan, hindi lang po yan installment. Di ba? Parang sa mga, installment plan ng eternal life natin. Di ba? Hindi po ito provisional status. Hindi rin po ito waiting list natin. Kaya nga kapag tinanggap mo si Kristo, hindi ka lang binigyan ng ticket papuntang langit. Binigyan ka rin ng buhay ng langit ngayon. Amen ba? Maraming Kristiyano ang iniisip, pag namatay na lang ako, saka ko pa malalaman kung save ako. Diba? Diba? Agree ba kayo doon? Maraming Kristiyano ang iniisip, pag namatay na lang ako, saka ko pa malalaman kung save ako. Eh bakit si Lazaro, kung namatay, di ba? Pwede niyo po bang yung daliri, dampin niyo sa aking dila, di ba sabi niya? Kasi sobrang init na siya. Di ba? Kaya nga, doon niya lang po na-experience nalaman yung impyerno. Kaya ngayon, ito po, pag namatay na lang ako, saka ko pa malalaman kung save ako. Hindi po pwede ito sa Diyos. Di ba? Ito yung logic doon. Amen? Gets ba natin? Life is possessed, not promised. Sa atin na. Nasa atin na. Tanggapin natin. Wala na lang po tayo gagawin, kundi tanggapin si Jesus sa buhay natin. Akuin natin siya sa buhay natin. Mahalin natin si Jesus sa buhay natin. Di ba po? Kaya nga sabi sa John 17:3, now this is life eternal, that they might know Thee and Jesus Christ. Lino-lino po. Sa pangalawa, life is personal, not institutional. Ito naman, whoever has the Son. Kita natin? Whoever has the Son. Ibig sabihin po niyan, pansinin niyo po hindi po kasi sinabi ni Juan dyan na doon sa text na whoever has church, whoever has doctrine, whoever has religion, kundi whoever has the Son. Kaya mga kapatid, kung nasa atin ba, whoever yung kumbaga pinapasok na natin si Jesus, inari na natin siyang Panginoon na ating tagapagligtas sa buhay natin. Yan mo yung ibig sabihin na whoever, kumbaga, yung ating kahinaan, siya yung magpapalakas. Yung ating necessity, yung ating pangangailangan, siya yung talagang magbibigay. Siya yung wala na tayong ibang aasahan. Diba? Ganun po yung ibig sabihin niya, whoever has the Son. Diba? Ang kaligtasan po mga kapatid ay hindi po nakatas dahil sa institusyon na ating kinabibilangan. Hindi rin po nakatas sa mga kakilala natin o isang persona. Diba po?
Pwede kang tayo, di ba po, sa ating mga kabataan na lumalago po dito sa ating iglesia, lumaki ka sa Christian family, active ka sa ministry, pero kung wala kang personal na relasyon kay Jesus, wala rin po tayong buhay. Amen. Ang linaw-linaw po doon sa text, di ba po? Kaya nga ang salitang has po dito ay relational. Relationship po natin sa Panginoon. Hindi lang po ito parang mechanical. Kumbaga, di ba, tayo nakikilala tayo sa ID natin, sa membership card natin, sa attendance record natin, di ba? Kundi ito po ay ating pagtanggap, pakikipag-ugnayan, pakikipagtipan kay Kristo. Yun po yung pinakamahalaga doon. Kaya nga, ever has the Son. Kailangan po natin makipagtipan kay Kristo, makipag-isa. Di ba po? Sabi nga po dyan sa 1 John 1:12, ano yung sabi dyan? As many as received Him, to them gave the power to become the Son of God. Ang linaw-linaw po, di ba? Hindi lahat na kumaten po dito sa ating tumatanggap ay, agad-agad na tumatanggap ng buhay. Di ba? Mayroong ganun po eh. Di ba po? Hindi rin po, hindi lahat po na tumatanggap ay umaaten agad. Di ba? Meron pong, may mga nabaptize tayo, di ba? May mga nabaptize po sa ating iglesia. Di ba? Hindi na natin sila ulit nakasama, pero pinapanalangin po natin sila. Di ba po? Nagpabaptize sila, pero God knows kung ano yung nasa heart po nila. Si Lord na po talaga ang kikilos sa kanila. Kaya nga, sa atin, sa isang frustration na yan, di ba? Whoever has the Son, hindi sapat na, parang kasal po kasi ito eh. Di ba po? Hindi sapat na alam mo ang pangalan ng asawa mo. Di ba? Hindi sapat na may larawan ka niya. Dapat may relasyon ka sa Kanya. Yun po yung, kumbaga, asawa na natin si Lord, di ba? Tayo po yung bride at si Lord, si Jesus po ang ating groom. Di ba po? So ganito po ang buhay natin kay Jesus. It's personal. Hindi po pwede yung proxy. Kaya nga salvation is personal. Nagets po ba natin? Ang sarap, di ba? Kung natin talaga makikita yung ating kalagayan sa ating Panginoong Yesus. Napakasarap po. Kaya unti-unti po natin nalalaman ano ba talaga yung tunay na kaligtasan na meron kay Kristo. Ayan yun. Pangatlo, life is exclusive. Diba? Not automatic. Ano naman dito? Whoever has the Son pa rin. Di ba po? Yung kung ating makikita, whoever does not have the Son does not have life. Ito na yung nakakatakot. Di ba po? Does not have life. Doon sa dulo. Bakit kaya? Hindi siya automatic. Exclusive siya. Di ba po? Ito po yung bahagi na ayaw natin marinig ng marami. Ayaw marinig ng marami ito. Pero kailangan marinig po ng lahat. Ultimo kamag-anakan natin, sabihin natin yung totoo. Hindi po biro ang impyerno. Di ba po? Amen. Kaya nga, idulog, iluhod natin sila. Ako nga, may kasama sa trabaho eh. Yung na born again, talaga. Nagagamit na siya sa church ngayon, nag-aaral na rin po siya sa parang pag-manage ng church. Ngayon, nasa media din siya. Sabi niya sa akin, sir, alam mo, hindi ko rin alam na mababago ako ng Panginoon eh. Di ba? Talagang ano siya, kung sa amin, kakilala ko siya sa ano yung tipong bawat salita may kasamang ganito? Di ba? Ganyan sa mundo, di ba? May karugtong na ganito. Bawat bigkas, salita niya, merong mura. Di ba? Ang hirap po nun. Kasi nga, hindi niya alam. Ngayon po, walang sinabi po sa Biblia na medyo may buhay. Wala eh.
Kumbaga, wala rin sinabi almost saved. Di ba? Parang doon sa nanalo, pag nanalo tayo sa isang contest, ikaw na sana yung panalo eh. Sa salvation po, walang ganun. Almost saved. Hindi po ganun. Di ba? Wala rin pong neutral na katulad ng sasakyan na hindi siya andar na ganun lang, naka-steady lang siya. Hindi ganun po ang kaligtasan. Amen? Kaya nga po tayo, may dalawa po tayong estado sa buhay. May anak, ang patunguhan niyan, who has the son, di ba? Whoever does not have the son, kanina, who has the son. Kaya nga kapag may anak, ang tinutukoy ko dyan sa may anak, si Jesus. Ibig sabihin niya, may buhay po tayo. Amen? Pag walang anak, wala si Jesus sa buhay natin, walang buhay. Ganun siya kasimple eh. Ang laki po ng effect ng Panginoon sa atin. Dati hindi ko po siya naunawaan na si Lord pala yung tumutulong sa buhay ko. Siya pala talaga yung nagsusustain ng aking hininga. That time, hindi ko alam. Diba? Siya rin pala yung nagsusustain ng aking kalakasan. Siya rin pala yung nagsusustain ng liwanag. Which is hindi natin pinabayaran. Ang laging sinasabi ng ating mahal na bishop. Diba? Sino ba nag-sustain nun? Pag kinumpute natin yung oxygen, yung hangin, na bumubuhay hanggang sa atin ngayon, kaya mo ba kayang bayaran? Samantalang sa ospital, magkano isang tangke? Di ba po? Kaya nga po tayo, ang kaligtasan ay kay Kristo lamang, exclusive po siya. Kumbaga, VIP, na lagi din pong binabanggit ng ating bishop. VIP ka ba? VIP ba si Jesus sa buhay mo? Amen? Amen. So, hindi po ito, ang pinakamaganda lang po dito, kaibigan kapatid, alam niyo ang pinakamaganda? Si Lord hanggang ngayon, hindi sarado yung salvation para sa Kanya. Wala po tayong ibang gagawin kundi mag-repent, magsisi sa ating mga nagawang kasalanan. Wala pong ibang daan kasi kundi si Kristo lang. Amen. Hindi natin kaya iligtas yung ating sarili. Wala tayong magagawa. Mahina tayo. Limitado tayo. Di ba, Yang? Limitado tayo, di ba, Yang? So ngayon, iisa po kasi ang nagbayad niyan ng ating kaligtasan. Di ba? Iisa ang nagbayad, isang krus, isang dugo, isang tagapagligtas. Walang iba kundi si Jesus. Kaya malinaw na malinaw po. Sa John 3:36, di ba ano sabi dyan? He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life. Pag hindi mo pinaniwalaan si Jesus, ay wala tayong buhay. Di ba? Walang mabuhay-buhay talaga. Kaya nga hindi sapat yung ating belief about God. Ang kailangan natin po ay yung ating faith in the Son. Diba? Sabi ko po kagabi, ano yung pinapaniwalaan mo na hindi mo nakikita? Faith. Diba? Isang malaking tanong yan, kung ano? May faith ako, pero hindi ko siya nakikita. Diba? Ang galing eh. Kaya nga si Lord ganun eh, sa atin. Kaya ngayon yung linagay niya sa ating puso, yung ating pananampalataya. So ngayon po, kaibigan kapatid, sabi po, kailangan natin ng faith. Kaya ngayon, hindi po ito parang gamot lamang na kung tayo may sakit, di ba? Hindi lang ito, sabi, kapag yung lahat ng mababait, gagaling. Hindi ganun eh. Yung kaligtasan na yun, pag mabait ka, bibigay ba yung kaligtasan? Tingin nyo. Di ba hindi? Hindi lahat ng mabait ay gagaling. Compare doon sa salvation. I-ano natin, i-connect natin doon sa salvation natin. Di ba? Hindi lahat ng sincere ay gagaling din. Sincero ka, yes, nakikita. Pero kung wala kang faith talaga sa Panginoon, wala rin silbi. Faith lang talaga ang bumubuhay sa atin. Di ba po? Kaya nga, yung umiinom ng tamang gamot, ang gagaling. At anong gamot yun? Tingin ninyo.
Yung umiinom ng tamang gamot ang gagaling. Amen. Sino kaya yon? Si Jesus lang po ang tanging lunas natin. Lahat ng kasakitan natin, physically, mentally, emotionally, financially, spiritually, spiritually, lahat po ng may Di ba? Grabe! Sinagot na lahat ni Lord yan. Walang ibang substitute sa ating exclusive na buhay. Walang substitute, walang alternate. Sa daan, sa highway, merong alternate route. Pero kay Jesus, straight lang. Siya lang yung daan. Siya lang po yung ating kaligtasan. Amen? So, purihin ng Panginoon. At sa ating conclusion, have the Son. Meron ka ba niyan? Amen. Have the life. Ibig sabihin niyan, in the end, ito po yung tanong sa atin, how good you are. Ano? Gano'n ka ba kabuti? Especially sa bahay. Gano'n ka ka-active, ka-religious you are. The question is simple and eternal. Do you have the Son? Diba? Because the Bible is clear. Whoever has the Son has life. Assurance is not found in feelings. Assurance is not found in our performance. Assurance is not found on our effort. It is found in one person. Walang iba yan kung si Jesus Christ. If you have Jesus Christ, you have life. If you do not have the Son, you do not have life. So today, kaibigan, kapatid, ito po sa ating pagtatapos, don't settle the question na huwag na tayo magtanong. Kay Jesus lang ang isipin natin at patuloy tayong manampalataya. I-settle natin yung ating mga tanong sa ating mga sarili. Bahitan natin ngayon kasi narinig natin ang ilan sa mga talata tungkol sa kaligtasan. Dapat po tayo today settle the question not with hope, not with doubt, but with faith in Christ alone. Kaya kaibigan kapatid, kung hawak mo si Kristo, hindi mo lang hawak ang pag-asa. Hawak mo ang buhay at sigurado ka magpakailanman. So yun po, sa Diyos lahat ang papuri. To God be all the glory.